tagumpay ang ating Panginoon Jesus. Kaya naman salamat dahil siya lang ang karapat-dapat na magbukas ng aklat. Tunay nga sa Revelation, tunay na siya lamang ang karapat-dapat. Wala nang iba-iba sa Kanya. Kaya naman, Panginoon, salamat po sa iyong tinapos na gawa. Sabi ng kasulatan sa Juan, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya naman tayong hindi narapat, ni sa pagharap natin sa Diyos Ama. Ni narapat tayo dahil sa dugo ng Panginoon. Dahil sa bawat sugat, sa bawat latay ng kanyang katawan, sa buhay na kanyang inianay, para tayo ay muling makabalik sa amin. Kaya naman, Panginoon, taus-puso ang aming pasasalamat sa iyo. Natunay nga ang bawat pako, Panginoon, sa iyong mga kamay, hindi namin malilimutan. Ang bawat sakit na iyong dinanas, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, O Diyos. Kaya marapat lamang namin ibilang sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba. For this the Lamb of God. Hallelujah. Let us worship Him. Yes, O God.
Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Worthy is the Lamb. Okay, as we always do, pagbati po ang tabi ng 2 times up. You are Charito. Ang ibig sabihin po niya, yan po ay Greek word. Ang ibig sabihin po ay blessed and highly favored. Na lagi po nating tinideklara na tayo po ay pinagpala at lubos na kinalulugdan ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen! You always believe that? Amen! You confess that every day? Amen! Let's do that today. Let's shout, I am Charito! I am Charito! I'm blessed and highly favored! I am blessed and highly favored! I am a child of God! I am a child of God! Palakpakan po namin ang Hallelujah! Tayo po ay tunay na anak ng Diyos. Amen? Amen? Today, we're going to talk about we are reigning in life. Okay, tayo po ay nakahari sa buhay na ito. Okay, but before that, let's commit this verse to the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos ng makapangyarihan, ikaw po ay dapat papurihan. Tunay na worthy. Ikaw ay worthy. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay dinako po ninyo dito sa bahay sambahan nito. Kami po ay magdiriwang sa iyong araw, the Lord's Day. Salamat, Panginoon, at alam namin na tuturuan niyo po kami ng mabubuting bagay ngayong umaga. Itago niyo lamang po sa inyong likuran ang inyong lingkod. Ano man ang aking sabihin, gawin, bigay ng kapurihan sa inyong mararanang na pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, at ipaunawa niyo po sa amin ang kagandahan ng mensahe ng biyaya upang magamit po namin sa buhay na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga mataas sa pagpuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na natin magsabi ng Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. Sa mga nagdaang linggo, mga kabiyaya, napag-aralan po natin. Okay. Napag-aralan po natin, paki-next nga po. Yan. Napag-aralan po natin, gusto ko po basahin po natin ito ng malakas, yung dumadagundong sa gusalin ito. Okay, in Christ, number 1, perfectly loved by God. Number 2, completely forgiven. Number 3, righteous and holy. Number 4, a child of God. Number 5, a new person inside. Number 6, blessed and highly favored. I am Charito. Number 7, rich and godly. Number 8, healed and healthy. Number 9, anointed to serve. Number 10, ambassador of Christ. Number 11, divinely protected. Number 12, inseparable from God. Number 13, redeemed from the curse. Number 15, God's new habitation. Number 15, Number 15, complete. Hallelujah. Yan po yung napag-aralan po natin last week. In Christ, we are complete. So kung hindi nyo po na-kompleto ito, ay hindi ka na rin kompleto. Hindi mo na-kompleto yung 15. Okay, so mga kabiyaya, minsan naman ay babalik naman natin yung ating aralin. Kaya makukompleto mo rin yan. Sino po dito mga naka-attend last week? Okay, papagpagkasi nga po ng mga yan. Ang dami din, mga 14. Okay, mga kabiyaya, napag-aralan po natin last week, in Christ, tayo po ay kompleto. Amen? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Kompleto yan. Hindi po yan kulang-kulang. Okay? Wala po sa kanyang kulang. Dahil tinanggap niya ang ating Panginoong Jesus na ay kompleto. Today, we're going to talk about in Christ we are reigning in life. I want to share with you 2 insights. Dalawa lang po. Mabilis lang po tayo ngayong umaga. The reality of the reign and the application. Okay. The reality. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito sa reigning in life? Okay? Tayo ay naghahari. Nalaman nyo, hari pala kayo. Hindi lang kayo basta-basta simple worker. Hindi lang kayo basta-basta simple tao.
kayo pala ay naghahari dito sa mundo ito. Okay, din namin katabi mo, mukha ba siyang hari at reyna? Okay. Sabi sa Romans 5:17, for if by the trespass of the one man, ang tinutukoy po dito ay si Adam, death reigned through that one man. Okay. Si Adam po ang tinutukoy dito. How much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Si Jesus Christ ang po ang tinutukoy dito. Those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Who will reign? Who will reign in Christ? Sino ang naghahari ni Kristo? Ito pong yellow, sabi po dyan, those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Ang tinutukoy pala dito ay si Jesus. Ang paghahari sa buhay ay dahil natanggap mo ang masaganang biyaya ng Diyos at ang kaloob ng katuwiran. At ang bagay na ito ay hindi po premyo ng anumang mabubuting gawa, kundi regalo, dahil ito ay kabutihan ng ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya noong tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus, ang resulta nito ay paghahari sa buhay na ito. Again, this is a very important question sa buhay mo. Are you in Christ? Amen. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw po ay naghahari sa buhay na ito. Okay? Napakahalaga po nun. Bago ka man lang lumisan sa mundong ito, nalaman mo na ikaw pala ay naghahari. Okay? Naghahari. Dahil ang reality, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay maghahari sa buhay na ito. Kung wala ka naman kay Kristo, ikaw ay kulang at kulang-kulang dahil walang kapanatagan, walang katatagan, walang kasiguraduhan sa buhay na ito. Kung wala ka kay Kristo, di ba marami ng pag-aagam-agam, gaya po na pag-aaral po natin last week, hindi kompleto ang buhay mo pag wala ang Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, lagi po natin dapat nasa puso na kasama natin ang Diyos. Lagi natin iniisip kasama natin ang Diyos. Sa mga bagay na ginagawa mo, dapat kasama mo ang Diyos. Dahil pag hindi mo kasama ang Diyos, matanggap mo man ang alok ng mundong ito, kulang pa rin ng malaki ang buhay mo. Malaki ang kulang mo pag hindi natin kasama ang Diyos. Sabi po sa Amplified Version, for if because of one man's trespass death reigned through that one, much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign as king in life through the one man, Jesus Christ. Kung mapapansin niyo po, meron pong naka-highlight po dyan na free gift of righteousness. Yung katuwiran, kabanalan, na binanggap po natin mga kabiyaya ay hindi po galing sa sarili nating gawa, kundi galing ito sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay gift. Pag sinabing gift, regalo, something you do not deserve. Tinanggap mo na hindi mo deserve, yun po ang kahulugan ng regalo. Kung ikaw naman ay masipag, magaling, at may ibinigay sa iyo dahil ikaw ay masipag, ang tawag po doon, reward. Okay? Reward po ang tawag doon. Ikaw ay magaling, ikaw ay masipag, ikaw ay mabuting tao, tapos ang sabi sa iyo ay dahil mabuti ka, dahil masipag ka, dahil mabait ka, ito ang ibibigay ko sa iyo. Ang tawag po doon, reward. Pero ito pong binigay sa atin ng Diyos ay regalo.
something na hindi po natin deserve. Okay? Hindi po natin deserve ang mabigyan ng ganito, pero dahil sa kabutihan ng Diyos ay ibinigay po sa atin ang mga bagay na ito. Kasi imagine, sa buhay na ito, kung alam mo lang ang iyong pinagagawa, pero ngayon malalaman mo ito pala yung kakari. Okay? Napakagandang mensahe. Ang dami-dami mong worldly na bagay na ginagawa sa mundo ito. Tapos ngayon, malalaman mo na ikaw pala ay naghahari sa buhay na ito. Yan po ay regalo ng Diyos. Hindi po ito promise. Hindi po, iba po ang promise sa reality. Pag sinabi kasing promise, mga kabiyaya, ay something is about to happen. Yung mangyayari pala, pag sinabi promise, di ba? O promise anak, bibili kita ng laruan pag uwi ko. Okay? Promise. Pinangakuan, pero nangyayari din naman. Ito po ay reality. Yung reign as kings, dyan po, ay reality. Bukod pa po ito sa promise ni God sa Millennial Kingdom. Diba? Pag-aralan po natin ang Millennial Kingdom. Ano po ang meron sa Millennial Kingdom? Kung tatandaan po yun. 1,000 years na paghahari ni Kristo kasama tayo. At doon sa panahon na yun, tayong mga anak ng Diyos, sa atin po kuha ng mga tagapamuno sa mundong ito. Pagkatapos po kasi ng rapture, magkakaroon po ng tribulation. At pagkatapos po ng tribulation, papasok po ang Millennial Kingdom. Okay, kaya nga po na napapanood po natin sa balita na ng mga gera-gera. Yan po ay sign. Hindi pa po yan ang wakas. Sabi sa Biblia, yan po ang sign na napakalapit na. Okay, pagtunog ng trompeta ay kukunin ng mga anak ng Diyos, at pag nakuha na ang mga anak ng Diyos ay magkakaroon ng great tribulation, maglalaban ang mga bansa sa kapwa nila bansa. At hindi pa po ngayon ang tribulation dahil naniniwala po tayo na hindi papayag ang Diyos na masama tayo sa kaguluhan ng mundo ito. Imagine tayo mga anak niya. Hindi papayag na tayo ay masama sa kaguluhan. Pero yun, makikita ng Diyos, iniilagan mo yung bomba, takuhan ng pagod. Hindi papayag ang Diyos dyan na makasama tayo dyan. Okay? Hindi papayag. Kaya ang gagawin ng Diyos, ilalapture muna tayo, and then pag tayo na rapture, magsisimula na po ang tribulation. Yun po ay 7 years great tribulation. Talagang magkakaroon ng ligmaan, tagutom. Okay? Tapos, papasok po ang Millennial Kingdom. 1,000 years kasama po tayo. Babalik pa po tayo dito sa mundong ito with glorified body. Okay? At sa atin po kukuha ng mga leaders. Yung iba sa inyo magiging gobernador, yung iba sa inyo magiging mayor. Yung po ay nasa Biblia. Sa atin po kukuha ang tagapamuno. Yan po ay depende naman po sa ating performance dito sa lupa. Ang iba ay kapitan, ang iba ay tanod. O kaya magiging leader ka ng tupad. Yung pinamangarap ng matupad, hindi natupad. Dito matutupad sa Millennial Kingdom. Yung po ay napakagandang isipin. Yung buhay mo, pag nalagutom ka ng hininga dito, hindi na po yan ang last ng buhay mo. Marami pa po tayo pagdadaanan, hindi lang po ilang taon, ilang daang taon, ilang libong taon, kundi habang buhay. Kasi imagine, napakasayang isipin, habang buhay kang mabubuhay kung ikaw ay tumanggap kay Kristo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinakamahalagang question na maririnig nyo, are you in Christ? Para hindi kayo kumbinsido. Amen? Are you in Christ? Yes! Papakan natin ang Panginoon. Kung ikaw ay na kay Kristo, mga kabiyaya, ikaw ay
nareregaluhan at naregaluhan ng buhay na walang hanggan. Okay? Napakagandang advantage talaga. Napakagandang pribilehiyo talaga na tayo po ay nakapagsisimba at nakapag-aaral ng salita ng Diyos. Yung po ang mangyayari sa future. Millennial Kingdom, maghahari tayo. Pero ito pong reign as king na binabasa po natin sa sinulat ni Apostol Pablo, ito po ay tinutukoy ngayon, present. Ngayon, maghahari tayo ngayon, present po ito. Sinasabi po sa atin Apostol Pablo, those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign as kings in life through the one man, Jesus Christ. In life, present, in life, ito pong life na to, present po yan. Sa buhay na ito, maghahari tayo. Not in the future life. Hindi po sa future life ang sinasabi dyan. Reign as king in the future life. Hindi po yun ang sinabi. Ito po ay present. Reign as kings in life. Dito po ngayon. Tandaan mga kabiyaya, ito po ay hindi para sa lahat ng tao. Hindi po para sa lahat ng tao. Ito lamang ay para sa mga taong may Kristo na tinuturing na anak ng Diyos. Okay? Para lamang po ito sa mga anak ng Diyos. Itaas nga po ang mga kamay ng anak ng Diyos. Amen. Ano? Na-19 na. Marami natin ito. Ulitin nga, itaas nga ang mga kamay ng anak ng Diyos. Pumalakpak na ang mga anak ng Diyos. Pumalakpak na ang kasama ng iyawan. In Christ, you reign as king in life. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ay naghahari na ngayon dito. Naghahari si Kristo at kasama tayong naghahari sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. The reality that in Christ we reign in life is supported by the truth of Christ's victory and reign. Because Christ reigns, we reign. Dahil naghari si Kristo, tayo din po ay maghahari sa buhay na ito. Sabi po sa 2 Corinthians 2:14, now, thanks be to God who always causes us to triumph in Christ and spread through us the fragrance of the knowledge of Him everywhere. This is real now. Always causes, not will cause. Ano ibig sabihin niya? Pag na kay Kristo ka, palagi kang panalo. Okay? Walang araw na talo ka. Palagi kang panalo. Ayan o. Who always causes us to triumph in Christ. Lagi kang panalo. Mananagumpay. Higit ka pa sa mananagumpay. Ang sabi sa Biblia. Ikaw ay panalo dahil kay Kristo. Araw-araw naghahari. Sapagkat ito ay nangyayari lamang sa mga naniniwala. Ikaw ba ay naniniwala? Kung hindi ka po naniniwala, ito po ay hindi mangyayari. Minsan sinasabi po natin sa ating sarili minsan, lagi naman ako nag-church, lagi naman ako sumasamba. Pero bakit hindi pa rin nangyayari sa akin yung sinasabi ng mga pastor? Minsan lagi yung tanong. 10 taon na ako nag-church. Maybe 15 years. Pero bakit gano'n? Hindi pa rin nangyayari sa akin yung sinasabi sa akin ng pastor. Mga pastor namin sa bagong sila. Ulit-ulit sila. Pinagaling na ako. Pinagaling na ako sa karamdaman. Pinayaman na ako. Parang hindi pa rin nangyayari. Ang may problema po ay hindi ang salita ng Diyos. Hindi rin po ang mga pastor. Dahil ang tinuturo lang po natin yung salita ng Diyos.
Ang problema po ay maaaring ikaw dahil nangyayari lamang ito sa mga naniniwala. At pangalawa, maybe hindi pa ang tamang oras at tamang pagkakataon, tamang panahon para sa iyo pinapangarap. Okay? Kaya sa anak ng Diyos, ang mga kabihaya, bawal na bawal po ang mainip. Hindi po tayo dapat nag-iinip. At ito po pinag-aaralan natin ngayon, ikaw ay naghahari, please, mga kabihaya. Please, paniwalaan po dito na kayo ay naghahari dito sa mundo ito. Okay? Pero bago po kayo mag-isip na magpasok kayo sa trabaho, ako ang hari dito. Sorry. Bago po kayo mag-isip ng ganyan, tapusin po muna natin itong topic natin. Hindi pa kasi malikot ang inyong kaisipan. Magpasok kayo sa school. Ako ang hari dito, magsinuhod kayo. Hindi po gano'n. Okay? Meron po tayong mga pinaghaharian sa buhay nito. At yun po ang aalamin natin ngayong umaga. Mamaya malalaman po natin yan. Ephesians 2:6, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. In the heavenly realms, exactly where Christ was seated, a seat of favor and authority. Tayo daw po ay kasama ni Jesus na nakaupo. Nakaupo sa upuan ng pabor at authority. Okay? Nakaupo sa pabor at pamamahala kasama ni Kristo. Okay, so ibig sabihin, wow, tayo ay nakaupo kasama ni Kristo sa upuan ng pabor at authority. Sabi ng Biblia. At ang seated po dyan sa Greek grammar ay aorist tense. Ang ibig sabihin po ng aorist tense ay once seated, always seated. Kumbaga, continuous. Continuous po siya. Pansinin po ninyo ang salitang seated here. Continuous po siya. Past tense sa English grammar. Saan ito? Yung upuan na ito. Ito po ay upuan sa tabi ng Ama, ng pabor at pamamahala. At iniupo tayo kasama ni Kristo. Okay? Iniupo tayo kasama ni Kristo and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. That is what we call the reality. Na kay Kristo, kasama niya po tayo. Dahil kay Kristo, kasama niya po tayo na inibig, kasama niya po tayong nabuhay, kasama niya po tayong umupo at mamahala, kasama niya po tayong maghari. Ano man ang application nito sa ating buhay? How do we apply our reign in life through Christ in our real life? Ngayon, alam na natin na tayo po ay kasama ni Kristo naghahari sa mundo ito. Ano ang paghaharian natin? Ano ang gagawin natin? Okay? Let's talk about the application. Diba? Mabilis na. Application. Paano natin ito i-apply sa buhay na ito? Tayo ay naghahari sa buhay na ito. Number 1, live godly through grace. Dahil tayo po ay naghahari sa buhay, dapat daig po natin ang kasalanan at hindi ang kasalanan ang naghahari sa ating buhay. May isa na tayo paghaharian. Ano? Kasalanan. Okay? Hindi na po dapat naghahari ang kasalanan sa buhay natin, kundi tayo dapat ang naghahari laban sa kasalanan. Why? Dahil
tayo po ay likas na makasalanan noon, divine nature na ngayon. Tayo po dati ay may likas na makasalanan or sinful nature. At nung tumanggap tayo sa Panginoon, tayo po ay napalitan ng divine nature. Ang iyong kaloob-loobang pagkatao ay banal na. Anong kaloob-looban natin pagkatao? Ang ating spirito. When we got born again, ang ating spirito ay binago na. Okay? Wala nang lumang pagkatao, ikaw ay banal na. Kaya ang dapat na magbubunga sa'yo ay kabanalan, kabutihan, kagandahang loob, at iba pang mabubuting bagay. Okay? Kaya nga po lagi po namin sinasabi dito, ang totoong anak ng Diyos ay papabuti ng papabuti ng papabuti. Hindi po papasama ng papasama ng papasama. Hindi po, pangit po mabalitaan na ng mga tao, bakit ganon? Yung kapitbahay namin, umatin ng born again, biglang naging salbahe. Okay? Nagtuturo tayo dito ng kabutihan. Pero bakit naging salbahe? Alam niyo mga kapitbahay, hindi po yung magandang patotoo. Okay? Ang magandang patotoo, grabe kong batang ito. Dati, basang ulo. Dati, pasaway. Dati, matigas ang ulo. Ngayon, ang bait. Dahil siya po ay nagbago sa loob, papalabas. Kaya tayo po ay papabuti ng papabuti. Live godly through grace, relying on His strength and not your own. Para sa mga nahihirapan po, nahihirapan na magpakabait. Ito po ang dapat natin gamitin. Live godly through grace, relying on His strength and not your own. Kailangan din natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan din natin ng Diyos para sa ating gawain sa mundo ito. Letting His grace guide your action every day. Huwag po tayo umasa sa ating sariling kakayahan. Kailangan po natin ng lakas na nanggagaling sa Diyos. Just imagine, isa sa mga kautosan ng Diyos, ibigin mo ang kaaway. Nakasalubong mo yung kaaway mo, sinipa mo agad. Sinipa mo agad? Umalis ka sa daanan mo. Kasi ang hirap nun. Turuin mo, ibigin mo ang kaaway. Kung ikaw lang, mahirap talaga. Kahit balong-balong tuloy natin, ang sitwasyon mahirap po talaga ibigin ang kaaway. Mga kapatid, mahirap po talaga, pero po inutos ng Diyos. Pero kaya-kaya po natin yan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tingnan mo na lang ang Diyos. Ito po ang gamitin ninyo. Nagkasala sa inyo ang isang tao. At makaaway ninyo. Pag nakasalubong ninyo, sipain nyo agad. Yan po ang nasa isip ninyo, ha? Yan po ang nasa isip ng tao. Ito po ang nasa isip ng Diyos. Ito po ang dapat natin gawin. Pag nakasalubong ninyo yung kaaway ninyo, ang isipin mo, ikaw pinatawad din ng Diyos sa mga kasalanan mo. At dapat din siya ay patawarin mo. Huwag mo na lang siya tingnan. Kung hindi mo talaga kaya, umiwas ka na lang. Marami pong paraan. At huwag ka na makipagbanggaan, huwag ka na makipag-away, huwag ka na makipagtalo. Hayaan mo na. Basta ang mahalaga, ikaw anak ng Diyos. Ikaw ay buhay na walang hanggan. Ikaw ay naghahari dito sa mundo ito. Isang bagay na dapat po natin pagharian ay yung ating pag-uugali. Okay? So, ayan, dapat tayo maghari. For sin shall not have dominion over you under grace. Wala na pong mapangyarihan ang kasalanan sa iyo, kundi
ang naghahari na po sa atin ay ang biyaya ng Diyos. Sabi po sa Romans 6:14, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace." Wala nang kakayahan, wala nang kapangyarihan ng kasalanan laban sa iyo. Naputol na ang kadena at hindi na maaaring kalagkalin ng kasalanan ang ating buhay. Hindi na ako makasalanan. Hindi na ako makasalanang tao. Ako ay binago na ng Diyos. Okay? Tayo po ay binago na ng Diyos at hindi na tayo makasalanan. Nung tumanggap tayo sa ating Panginoong Yesus, hindi na po tayo makasalanan. Ikaw ay bago na. Sabi po sa Amplified Version, sin can't tell you how to live. After all, you're not living under the old training, the law, any longer. You're living in the freedom of God's grace. You're living in the freedom of God's grace. Dahil nasa biyaya ka na, wala ka na sa ilalim ng pananakop ng kautusan. Ikaw ay nasa ilalim na ng masaganang biyaya ng Diyos na nananatiling malaya. Wala na kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Kailangan pagharian po natin ang kasalanan sa buhay na ito. Hindi po kasalanan ang maghahari sa iyo. Okay? Dahil wala na ang kasalanan sa iyo, paghaharian mo na ang kasalanan. Hindi na sila pwedeng pumalag, kumbaga, sa buhay mo. Dahil ikaw ang naghahari sa buhay na ito. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sabi sa Titus 2:11-12, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly live in the present age." Saan daw galing ang salvation? "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people." Doon po nanggagaling ang salvation sa the grace of God. Hindi po sa pamamagitan ng ating gawa, hindi po sa pamamagitan ng panalangin ng kung sino man, dahil ang tao minsan mamatay at hakatulan. Hindi po ubra na ipapanalangin ka para umakyat ang iyong kaluluwa sa natin. Kung ganun po ang estilo ng kaligtasan ng gusto ng Diyos, then why God the Father sent His only Son para mamatay sa krus ng Kalbaryo? Naintindihan niyo? Kung kaya naman palang ipanalangin ng mga namatay. Walang sense ang pagkasugo ng Ama sa ating Panginoong Hesus. Kung kaya naman palang gumawa ng mabuti para maligtas, kung kaya naman palang ipanalangin ang isang kaluluwa para umakyat sa langit, mga kapiyaya, ang tao minsan lang mamatay. At pagkatapos mamatay, siya ay hahatulan. The good news is, pag ikaw na anak ng Diyos ay namatay, anak ka ng Diyos, tinanggap mo si Kristo, nung tumanggap ka kay Jesus, nahatulan na ang lahat ng iyong kasalanan. Pinayaran na ni Jesus ang iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit sa simbahan ka pa tumira, mga kabiyaya, kahit sa simbahan ka pa tumira, kung hindi mo naman naiintindihan ang biyaya ng Diyos, ay malapit. Kahit kalahati ng buhay mo, nilagay mo na sa simbahan, 3/4 ng buhay mo, nilagay mo na sa simbahan, nagligod ka sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po yan masasagot ang iyong kaligtasan. Hindi po makapagdiligtas sa iyo simbahan. Hindi po makapagdiligtas sa iyo ang pastor o ang kung sino man.
ang mga pagliligtas po sa iyo ay ikaw at ang biyaya ng Diyos. Desisyon mo, hindi pwedeng desisyon ko. Hindi pwedeng desisyon ng magulang mo, hindi pwedeng desisyon ng anak mo, hindi pwedeng desisyon ng kapatid mo. Desisyon mo at ang biyaya ng Diyos. Pag nagdesisyon ka, naniwala ka sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, pinatawad ang lahat ng aking kasalanan at ako ay pinatawad ng Diyos, ako ay iniligtas ng Diyos, ligtas ka nga. Tinanggap mo sa sarili mo na ikaw ay makasalanan, tinanggap mo sa sarili mo na kailangan mo ang Diyos para maligtas, ligtas ka nga. Hindi ito madadala sa sabi ng pastor, kailangan matay daw ako ng 10 years sa church para maligtas. Kahit gawin mo pang 20. Kung hindi mo naman talaga tinatanggap ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus, nonsense, baliwala din. Ang mga pagdiligtas po sa ating mga kabiyaya ay ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus. Pinadali na ng Diyos ang kaligtasan. Pinadali ng Diyos ang kaligtasan. Alam niyo ba ang kaligtasan nung wala pa si Jesus? Kailangan, ang requirements ng kaligtasan, kailangan mong sundin ang buong kautusan ng walang palya. Meron ilang utos? 613 laws. Once na hindi mo magawa yung isa doon, hindi na perfect. Dahil ang nire-record ng Diyos, you must be perfect. Isang utos lang, hindi mo nasunod. Sorry my friend. Isang utos lang, nakasalubong mo yung kaaway mo, sinipa mo. Hindi mo inibigyan yung kaaway. Sorry my friend. Pero ito, pinadali na ng Diyos dahil sa masagana ng biyaya ng Diyos, pinadali na ng Diyos, sinubo niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Those whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ikaw na lang ang tinatanong. Hindi po ako. Hindi po sila. Ikaw at Diyos. Ang tanong mo sa sarili mo, handa ka bang isuko ang buhay mo sa Diyos? Tanggapin ng Diyos. Tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Tanggapin mo na pinatawad ka sa pangalan ni Jesus. Sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Tinubos niya ang lahat ng ating kasalanan. Mga kapiyaya. Nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen, palapakin natin. Pinatawad na po lahat ng ating mga kasalanan pag tinanggap po natin yung Panginoon. Ngayon, igil na naman ng mga ibang kalapag. Hindi maganda yan. Hindi maganda katuluan niya. Pinatawad na lahat ng kasalanan. Past, present, and future. Yes, pinatawad na po. Dahil kung hindi po pinatawad lahat ng kasalanan, hindi perfect. Ang requirements ng Diyos, you must be perfect, you must be holy. Ngayon, iba na tayo dahil tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus at nagkaroon tayo ng divine nature sa ating spirito, tayo po ay naging banal. Ngayon, sinasabi nila, yung mga biyaya na hindi yan maganda para sa iba. Sinasabi ni Lutero na pinatawad ng lahat ng kasalanan, past, present, and future. Ang iisipin kanya ng membro, pwede na ako magkasala. Wala pong verse sa Biblia na pwede na magkasala. Ito po ang totoo. Sabi po sa verse 12. If the grace of God, ang tinutukoy po niya, teaches us to say no to ungodliness. Napakagandang sagot. Pag may nagsabi sa inyo na kayong mga biyaya, ang tawag sa iyo. Kayong mga biyaya na yan,
tinuturuan lang kayo magkasala ng magkasala dahil tinuturo ng mga pastor ninyo na binayaran na lahat ng kasalanan. So, pwede na akong magkasala. Ito po ang nasagot ninyo. Titus 2:12. Ang sabi po sa Titus 2:12, if the grace of God teaches us to say no to ungodliness. Sino daw ang nagtuturo sa atin na to say no to ungodliness? Biyaya ng Diyos. Hindi po nakalagay dyan na the grace of God teaches us to say yes to ungodliness. Yes to sin. Hindi po yan tinuro sa Biblia. Ang tinuro po sa Biblia, ang biyaya ng Diyos ang nagtuturo sa atin na huwag natin gawin ang mga hindi makadiyos na bagay, mga makamundong bagay. Amen? Maliwanag po ang turo sa Biblia, and worldly passions, and to live self-control, upright, and godly lives in this present age. Yung po ang sagot. Yan po ay maluktot na kaisipan. Tingnan po natin yan. No to ungodliness. Kaya ang mga tunay na tumagal sa Panginoon ay namumuhay ng may kabanalan dahil ang Diyos ay nananahan sa atin. Kung ikaw ay namumuhay kasama ang Diyos, mga kabiyaya, pakinggan po ninyo ito, kaya mo nang tumanggi sa masasamang bisyo. Kaya mo nang tumanggi sa pagkalulong sa alak. Kaya mo nang tumanggi sa droga. Kaya mo nang tumanggi sa sugal. Kaya mo nang tumanggi sa mga masamang alok ng mundong ito. Dahil aalawin ka ng biyaya ng Diyos sa ikabubuti mo sa buhay. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, kung kayo po ay nakakagawa pa rin ng mga ungodliness na bagay, yan po ay normal lang. Dahil yan po ay huling busong ng hindi ng kasalanan. Pero hindi po yan magtatagal. Ikaw po ay tulurang magbabago. Alam niyo ba yung nakatayo po sa inyong harapan? When I was 14 years old, natuto po akong maglasing, uminom ng alak. Ang mga bagada ko, bagada ng tatay ko, sumunod ka sa akin. At may pagkakataon pa na nag-trick sila sa harapan ko. Pero hindi naman nila ako sinasali. Mga kabiyaya, binago po ako ng Diyos. Unti-unti. Dati, tumutugtog ako sa church. Sa mixture pa ako. Minsan sinusundo ako ng mga praise team. Alam niyo saan ako sinusundo? Sa Inuma. Doon, nagtutugtog ako sa church. At the same time, umiinom pa rin ako. Naglalasing pa rin ako. Maybe ito ay nangyari 5 years, 6 years. Pero unti-unti, ginagamot ako ng Diyos. At nararamdaman ko na hindi na ako masaya sa bagay na vision na yan. Unti-unti, hanggang sa ngayon, dekada na hindi po ako umiinom ng alak. Hindi po ako naglalasing. Kahit anong aya sa akin ng aking mga kaibigan ay hindi po ako sumasama. Dahil ako po ay bago na. Yung dating kaibigan nila, mawala na. Ako po ay bago na. At ganoon din po tayo mga kabiyaya. Yung dating ikaw, wala ka na. Ngayon, ikaw ay bago na. Bakit pinagbabawal sa atin ng Diyos sa mga bagay na yan? Mga bagay-bagay na yan? Dahil yung mga bagay-bagay na yan ay may masamang itutulong sa atin. Diba? O, lalasing ka. Ako kasi, naranasan ako malasing na hindi mo na kontrolado yung sarili. Tama? Hindi mo na kontrolado yung sarili. Pwede kang mapaaway, pwede kang madisgrasya, pwede kang madisgrasya. Tama po ba? Pwede kang madisgrasya. Pwede kang mapaaway. O ikaw ang makadisgrasya. Dahil hindi mo kontrolado
ang iyong sarili. At pinagpapawal ng Diyos sa atin na maglasing. Dahil ang Diyos po ay concerned sa atin. Kung ikaw ay nag-iinom pa din, mga kapiyaya, pag-pray mo. Pag-pray mo. Kung ikaw ay nagkakasala pa rin, meron kang dati ang tawag namin yan sa small group namin, ang tinawag namin yung pet sin. Pet sin. Parang alaga mo ng kasalanan noon pa. Okay? Ipag-pray mo yan, mga kapiyaya, unti-unti yan ay mawawala. Amen? Huwag mong pilitin. Unti-unti ipararanas sa iyo ng Diyos na hindi yan maganda para sa iyo. Alak, sige, hindi naman ulo ng alak. Titigil na din pag nakaramdaman ng problema sa katawan mo. Tsaka ka magsisisi ngayon. Sasabihin mo, dapat ko, sinunod ko na ang Diyos ng una pa lang. Yung una pa lang. Mga kabiyaya, meron po yung hindi magandang may dudulot sa ating katawan. At sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na nasa atin, kaya-kaya po natin mag-grow sa mga bagay na yan. Unti-unti. Amen? Amen. Sabi po sa Judas 4, sapagkat dihil na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, pinabayot ko lang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan katuwiran ng kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Yesu Kristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Doon pa mang una, sinabi na ng kasulatan, ang parusang nakalaan sa kanila. Kung minsan nagkakaroon tayo ng kalituhan, meron po kasi mga nangaapuso sa biyaya. May nangaapuso sa grasya, kaya nabidisgrasya. Akala ng mga tao, sila ay totoong Kristiyano. And then tayo naman ay maniniwala din na totoong Kristiyano sila. Kung minsan, pinabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan katuwiran ng kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Yesu Kristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Meron po talagang nakakapasok na at nakakahalo sa atin na mga hindi naman talaga totoong anak ng Diyos. At laging tandaan, hindi lahat ng pumapasok sa garahe ay kotse. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang iba ay salaginto. Meaning, hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay totoong anak ng Diyos. Hindi lahat ng pumunta sa simbahan ay dahil kay Kristo. Yung iba dahil kay Kristi, kay Chris, kay Krisha, kay Kristo, kay Christopher, ano pa ba? Kung meron ka lang, kaya ka pumasama sa simbahan dahil meron ka lang gustong makita, meron ka lang gustong puntahan, meron ka lang gustong magawa, pero hindi dahil kay Kristo. Ang legit at legitimo na papunta sa simbahan ay dahil lamang kay Kristo. Pero yung ating mga first-timers, syempre, sila po ay na-invite at kinikilala ng ating Panginoon Jesus. Kaya salamat po sa inyong buhay dahil binigyan ng pintuan ang Diyos sa inyong buhay. At ito ay magiging magandang bagay sa inyong buhay. Number 2, live abundantly as promise. Ipinangako ng Diyos ang kasaganahan. Mamuhay ka na may kasaganahan sa buhay na ito. Sa unang kwento, mga kapiyaya, ay nilikha ng Diyos ang tao. Nilikha ng Diyos ang tao. At bago nilikha ng Diyos ang tao, nilikha mo na ng Diyos ang mga bagay na kailangan ng tao. Tama? Nilikha ng Diyos ang tao na mayaman, sagana. Okay? Sagana. Nilikha niya muna lahat ng bagay-bagay bago nilikha ang tao. At the sad story is nung bumagsak ang tao sa kasalanan, pumasok na po ang kahirapan.
pinalaya sila ng Diyos sa Garden of Eden. Ang pagiging mahirap ay hindi po kasali sa agenda ng Diyos. Lagi niyo po tandaan yan. Ang pagiging mahirap ay hindi po kasali sa agenda ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos ay tayo ay mamumuhay ng masagana dito sa lupang ito. Kaya isa sa mga dapat nating pagharian ay ang pamumuhay ng masagana sa buhay nito. Isipin po ninyo, ang Diyos ay mayaman. Anak ka ng Diyos. Kaya ang tatay mo ay mayaman. Ano ba tiniisip mo na ikaw ay mahirap? Gusto niya tayo ay mabuhay dito sa mundong ito ng may kasaganahan. Live abundantly as promised, trusting God to fulfill His word in your life. Embrace His blessing and flourish in His provision. Paniwalaan mo ang pangako. Angkinin mo ang pangako. Alam niyo mga kabayan, maybe mali ang sasabihin ko lang to sa ibang tao. Maybe mali ang aking sasabihin sa ibang tao. Pero sa ating mga anak ng Diyos, ito'y tama. Financially po ito. At gusto ko po ito ay huwag po ninyong kakalimutan. Ready na ba kayo? Huwag na huwag niyo po itong kakalimutan. Financially ito. Alam niyo ba? At kailangan niyo po itong tanggapin. Alam niyo po ba mga kapatid? Mayaman ka na bago ka pa nagkapera. Financially. Mayaman ka na bago ka pa nagkapera. Sa mundo, pagtatawanan ka. Mayaman. Wala kang pera, mayaman. Mayaman ka na bago ka pa nagkapera. Sa mundo, pagtatawanan ka, pero sa mga anak ng Diyos, ito po ang katotohanan. Mayaman ka na bago ng kapera. Tingnan mo katabi mo, mayaman na. Sabihin mo, mayaman ka na. Mayaman ka na. Alam niyo kasi, mga kabayan, ito ang perspektibo ng Diyos. Ganito po tumingin ng Diyos. Ganito po tumingin ng Diyos. Tingnan na. Sabi sa John 4:35, hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan na lang at anihan na? Kailan pa daw ang anihan? 4 Kailan ulit? 4 Kailan ulit? 4 na buwan. Kailan ulit? 4 Kinukulit ko lang kayo. Kailan ulit ang anihan? 4 Hindi pa ngayon. Hindi pa sabi sa Biblia, hindi pa ngayon, diba? 4 na buwan pa anihan na. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, imulat ninyo ang inyong mga mata at tignan ninyo ang mga bukirin at handa na ang mga iyon para anihin. Kailan ulit ang anihan? 4 buwan. Pero bakit sinabi dito ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo, imulat ninyo ang inyong mga mata at tignan ninyo ang mga bukirin at handa na ang mga iyon para anihin. Alam niyo kung merong doctorate degree na farmer doon? Meron ba nun? Yung napakahusay sa pagtatanim, pagtatawanan si Jesus eh. Diba? 4 na buwan pa ang anihan. Pero sinasabi ko sa inyo, imulat ninyo ang inyong mga mata. Alam niyo kung anong mata, tinuto ko ito, spiritual eyes. Imulat ninyo ang inyong mga mata. Tingnan ninyo, handa na ang bukirin para anihin. Handa na. Nakahanda na iyon para anihin. Just imagine, 4 na buwan pa ang anihan, pero handa na kay Jesus, handa na. Ang gusto kasi ni Jesus, turuan tayo, hindi pa man nangyayari ang isang bagay, tanggapin mo na. Ano ang sabi sa John, sa Mark 11:28 yata, ay ang sabi na, kung kayo ay mananalangin, isipin nyo na nasa inyo na at matatanggap natin mo. Kaya sinasabi ko sa inyo, mayaman na kayo bago kayo na. Dapat yung paniwalaan na kayo ay mayaman na hindi
Saka ako nagpapaniwalaan pag nagkapera na. Pwede naman. It's up to you. Sabi ko sa inyo, nangyayari lamang ito sa mga taong naniniwala. Sino mga naniniwala? Na mayaman. Ano lang, 13 lang. Walang pa natin ng Panginoon. Mayaman ka na bago ka nagkapera. Yan ang perspektibo ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos na gawin natin. Tinutukoy sa atin ng Panginoon, tignan natin ang hinaharap sa pinangako ng Diyos. The power of declaration. Lalago, kikita ng malaki. Ano mangyayari the next 5 years? Ano mangyayari the next 2 years ng business mo? Ano mangyayari sa susunod na 5 taon? Kung iniisip mo, ang grocery store mo ay, ang sari-sari store mo ay lalaki. Nakakaroon ka ng maraming tauhan pagdating ng 5 taon. Yan po, isipin ninyo. Meron ka lang sari-sari store. Isang lamesang ganyan. At naglalagay ka lang ng mga candy, mga pambata, mga laruan. Ang isipin mo, the next 5 years, ito ay magiging malaking tindahan. Ganun po tayo dapat, mga anak ng Diyos. Dahil tayo po ay pinangakuan ng Diyos abundantly. Sa trabaho, iisipin mo lagi dapat, susunod ako ng manager. Declaration. Power of declaration. Susunod ako ng manager. Empleyado ka pa lang. Kakapasok mo pa lang. 2 weeks ka pa lang. Susunod ako ng manager. Ako ng manager. Sabihin mo sa sarili mo. Sama mo sa panalangin mo. Susunod ako ng supervisor. Susunod ako ng manager. Susunod ako ng may-ari ng kumpanya. Ganyan ang deklarasyon. Hindi yung napakatumal ng tindahan natin. Siguro sa susunod na taon, magsasarado na to. Magsasarado na. Dahil ano ba ang sinabi ng Diyos? Habang buhay akong si Yahweh. Sabi sa Numbers 14:28, paborito natin ito dito. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Narinig kong sinabi ninyo. Anong sinasabi niyo, yun ang mangyayari. Kaya pagkakataon nila, kung anong gusto niyo mangyari, yun ang inyong sabihin. Kung anong ayaw ninyong mangyari, yun ang huwag niyong sabihin. Kung gusto niyo mangyari ay lumagong negosyo, yun ang lagi niyong sasabihin. Kung gusto niyo mangyari, mag-promote ka sa trabaho, yun ang lagi niyong sasabihin. Kung gusto mong mangyari ay ikaw ay gumaling sa magsalita ka ng buhay. Eto, mamamatay na yata ako. Mamamatay na ka. Eto, lalala na yata, palala yung sakit ko. Lalala ang sakit ko. Dapat maging positibo. Tinutubuhan tayo ng Diyos na maging positibo sa buhay dito. Kung gusto niyo ng buhay, then speak life. Kung gusto niyo ng maayos na kalagayan, maayos na buhay, then speak life. Sa pamilya mo, mag-speak life. Sa negosyo mo, speak life. Sa trabaho mo, speak life. Huwag salita na hindi maganda. Sabi sa 2 Corinthians 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng Panginoong Hesus, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Isa to sa mga verse na lagi po natin pinag-aaralan dito, mga kabihaya. Uulitin ko, hindi po ito spiritual. Mga pastor na ipag-debate pa, yan daw ay spiritual. At daw tayo yumaman spiritually. Hindi po. Ito ay about financial. Kung ito ay spiritual, hindi po tatama sa salita ng Diyos. Subukan natin. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Kristo na bagaman siya ay mayaman sa spiritual, ay gayon may nagpakadukha sa spiritual.
Naging mahirap ba spiritually ang ating Panginoon Jesus? Hindi. Siya ay Diyos. So cannot be. Hindi pwedeng spiritual to. Ito ay talagang tumutukoy sa pinansyal. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoon Yesu Kristo na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Mayaman ba ang ating Panginoon Jesus? Yes. Bakit nung lumabas siya dito sa mundong ito? Saan siya pinanganak? Alam niyo kung ano meron sa saksaran? Mabaho. Mabaho ang saksaban. Pero yung pinanganak ang anak ng Diyos sa sabsaban, ang kasama ay kambing, tuba. Nung pinanganak si Jesus, nung umiyak si Jesus, kasama niya umiyak yung mga tuba. Just imagine mga kabiyaya, anak ng kataas-taasan Diyos sa sabsaban pinanganak. Ikaw saan ka pinanganak? Sa ospital niya ba? May mga kumadrona pa. Meron pang assistant. Madami. Yung iba, sa bahay, pero may maayos sa kalagayan. Nakahiga sa kama. Si Jesus saan? Damo. Kasi imagine, si Jesus walang sasakyan. Nung papasok sa Jerusalem, ang hirap ng tao. Walang maraming damit. Ikaw, ilan ang damit mo? Papamigay ka pa nga ng damit eh. Di ba? Ilan ang damit mo? Madami. Hindi mo na mabilang. Pinapamigay mo na nga iba. Hindi mo na nga malaban. Yung damit mo. Sobrang dami. Iisa lang ang damit ni Jesus. Pinagsugalan pa. Walang sariling bahay. Buti nga ikaw, kahit wala kang sariling bahay, may apartment ka tinutuluyan. May bubong. May TV ka, may electric fan. Pero si Jesus, walang sariling bahay. Kung saan lang sila maabutan ng antok, doon sila matutulog. Walang sariling libingan. Yung iba sa inyo, ready na. Meron ng libingan. Okay, bumili na ng lupa para libingan. Alam niyo si Jesus, dinala sa hirap na libingan. Imagine ka, taas-taasang anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, naging dukha. At sa pamamagitan ng kanyang pagkadukha, karukhaan, ay upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Nasa sa inyo na po mga kabiyanan. Ulitin ko, nasa sa inyo na po kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Si Jesus ay naging mahirap. Bagamat si Jesus ay mayaman, naging mahirap upang kayo ay yumaman. Kaya kayo po ay mayaman na. Amen. Bago kayo magkapera. Palakpakan natin. Naniniwala po ba kayo? Sabi ko nag-aaral, kasi nga po kami ng mga naniniwala. Yan, 21 na. Ang dami na. Palakpakan natin ang mga yan. Sabi po sa John 10:10, ay ito pinaka-paborito kong verse ko noon pa man. Nung ako'y bagong Christian, ito po talaga yung verse na lagi kong pinangahawakan. Napakagandang verse na ito. John 10:10, the thief, King James Version. John 10:10, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. Yan po ang gawain ng kaaway. Kaya kung ikaw ay nasa kaaway pa, kung ikaw ay nasa kapangyarihan pa ng kaaway, yan po ang mangyayari pa sa iyo. Pero alam ko, kayo po ay nasa Kristo na dahil 16 na to, 16 na linggo, pinag-aaral natin, in Christ. Pag ikaw ay naging out Christ pa, in Christ, tayo po ay nasa Kristo, that it commit not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Yan ang pangako ng Diyos. Mabuhay tayo ng may kasaganahan. May kasaganahan. Dito lang po lahat. Hindi po lang ito tungkol sa pera. Hindi lang tungkol sa financial. Dahil hindi naman lahat ng mayaman ay masaya.
Okay? Hindi naman lahat ng maraming pera masaya. Hindi naman po tungkol sa pera ang buhay. Ang kailangan po natin may Kristo, and then mamumuhay tayo ng masagana at kasaya-siya sa buhay na ito. One of my favorite verse, buhay na masagana at buhay na kasaya-siya. Kompleto. Maganda po. Kahit maliit na kita, pero masaya kayo, masagana kayo, nakakakaan kayo, na mag-aaral ng mga anak mo. That is life. Napakagandang buhay. Gusto ng Diyos na maabot natin ang lahat ng ating pangangailangan. Gusto ng Diyos na pag-aral mo yung mga anak. Gusto ng Diyos na meron kang magandang tirahan. Gusto ng Diyos na meron kang magandang trabaho. Kung gusto ng Diyos, okay ka. Gusto ng Diyos, ayos ka. Hindi gusto ng Diyos na mapasama ka. Hindi gusto ng Diyos na wasakin ka. Meron kasi nagsasabi na, ba't gano'n, nung ako ay naging Christian, nasira ang pamilya ko. Nung ako ay naging born again, nawala ako sa trabaho. Nung ako ay naging born again, nagsak ang negosyo. May isang tanong yan. Alam niyo kung bakit nangyayari yan? Ayaw kasi ng kaaway na umalis ka sa kanya. Ang may title na manira, pagdakaw at pumatay, sino? Yung thief. Hindi po ang Diyos. Yung thief ang may kagagawan niyan. Kaya ka pala inalis ng Diyos sa negosyo mo dahil mas magandang negosyo bibigay sa iyo ang Diyos. Yun ang lagi mong isipin. Kaya ka pala nawala ng trabaho dahil okay ka na dyan. Kay Satan galing ang trabaho mo yan. Ito, bigyan ka ng magandang trabaho. Mas dope yan kita. Mas makapaglilingkod ka sa akin. Huwag kang iiyak. Nawalan ka ng trabaho dahil naging born again ka. Huwag kang iiyak. Dahil, tandaan nyo to, ang gusto ng Diyos maging ayos tayo. Tatagan mo lang. Tatagan mo lang. Ang gusto ng Diyos ay mamuhay tayo ng masaya-siya at may masaganang buhay dito sa lupa. Hindi sinasabi na tayo ay maging bilyonaryo. Hindi some of you. Isa sa inyo, maging bilyonaryo. Okay? Maaari, hindi natin masasabi. Ang sinasabi po natin dito ay hindi ka maghihirap at ang buhay mo ay masagana at kasaya-siya. Hindi po tinuturo namin ito maging bilyonaryo kayo. Siguro yung iba sa inyo. Okay? At kung yun ang gusto ng Diyos sa inyo ay walang problema. Masaya yun. Mas maganda yun. Pero, ang sinasabi po sa Biblia ay masaganang buhay. Yung sakto lang. Yung sakto. Meron kang pera, meron kang nakakain kayo ng masasarap, napag-aaral mo yung mga anak, masaya ka. Minsan kasi sobrang dami ng pera, hindi ka na rin masaya. Sobrang busy mo na rin, hindi ka na nagkaroon ng oras sa iyong pamilya. Ang gusto ng Diyos maging masaya tayo. Bago tayo umalis sa mundong ito, tayo ay masaya. Amen? Amen. Perfect life sa mundo ito. John 10:10 NLT. The thief purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Wow. Satisfying life. Napakagandang buhay. Satisfying life. Not only rich life, but satisfying life. Because not all rich are satisfied in this life. Tama ba? Hindi po lahat ng mayaman ay satisfied sa buhay nito. Yung mga mayaman na gusto pa, magpayaman, gusto. Hindi sila satisfied, maraming nakaaway, maraming nakabangga. May problema, maraming problema. Pero ang gusto ng Diyos sa atin ay maging mayaman na may kasamang satisfaction. Satisfied. Masaya. Ang goal ko hindi lang maging mayaman, ang goal ko magkaroon ng kakontentuhan. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Experience a rich and satisfying life by embracing God's grace, trusting His provision, and living with purpose and joy. Sabi po sa 1 Timothy 6:6, true godliness with contentment is itself great.
wealth. And number 3, live healthy through the cross. If you reign in life, you need to know how to live healthy, and the secret is through the finished work of Christ. Health in its fullest extent in grace through the finished work of Christ, while we can only do so much to protect it. The cross has done it all. Kung minsan nagugulat tayo sa buhay, meron kang kilalang ingat na ingat sa pagkain. Napaka-ingat sa inumin. Talagang laging iniinom po distilled water. At ingat na ingat sa pagkain. Bigla mong nabalitaan, nagkaroon ng sakit. Ang kinakain niya, puro gulay, isda, puro healthy na food. Pero bigla kang nagulat ng isang balita, nagkasakit. Hindi mo lubos isipin na bakit gano'n, sobrang ingat. Yung bang inaamoy muna bago kainin. Okay? O kaya pinakakain muna ang asawa bago siya kumain. Pagka ang asawa niya bumula ang bibig, hindi siya makain. Ikaw muna kumain. As 30 minutes muna bago siya kumain. Pag bumula ang bibig niya, hindi ako makain. Di ba? May mga ganyan, yung iba, gulay lang ang kinakain. Mga healthy na gulay, saluyot, talpos ng kamote, pati mga hiya, kinakain. Tapos pag nung nagpa-check up, may cancer. Pero, gulay, damo na nga, pati damo kinakain niya eh, pati talisay. Yung mga hiya, hindi pa tumitigil, kinain na. Pero nung nagpa-doktor, may cancer. Ay. Dahil, no food can be considered 100% safe due to various factors. Hindi po talaga safe 100% ang mga pagkain. May mga factors na nakaka-apekto sa ating kinakain. Kahit ano ang ating kainin, may risk factor. Here are the risk factors. Number 1, contamination risk. Food can be exposed to bacteria, viruses, or chemical during growing, harvesting, processing, or handling. The risk is farm to market to kitchen, to your plate. Laging merong risk contamination. Minsan nga may napanood ako eh. May isang truck, nagbaba ng mga gulay sa kalsada. Totoo. May isang truck nagbaba ng mga gulay sa kalsada. May dumating na aso, inihian. Alam niyo naman ang mga aso, pag may naamoy na kakaiba, iihian na yan. Kasi ang pag-ihi kasi ng aso is parang gusto niyang gawin teritoryo niya yan. Teritoryo kasi ang mga aso. Inihian. Pagbaba ng gulay, so, contaminated na. Tapos ginawa mo nagpinangat ka ng isda, lagyan mo ng gulay, kangkong, repolyo, na may ihi ng aso. Ang sarap. Okay? So, may risk na agad. Diba? Kung paano dalhin, minsan, dinala, nagkaroon ng krudo, minsan ganyan, nagkaroon ng langis, yung mga pagkain, yung mga isda, o di mo alam kung saan yung galing. Number 2, foodborne illnesses. Actually, natutuwa ako kasi pinag-aralan ko ito ng college ako eh. Sari-sari eh. Mulat ako, kasali din pala ito dito. Foodborne illnesses. Improper storage, cross-contamination, maling pagluluto, pag-iimbak ng pagkain, nalalabs na food, expired na food, nakain pa natin, kahit prutas pa yan, gulay pa yan, minsan yung preparation ay hindi maayos. Yung kutsilyong ginamit mo sa paghiwa ng prutas, kasi yung prutas healthy yan eh. Pero yung kutsilyong ginamit mo, ginamit mo kung saan saan.
and then ginamit mo sa panghiwa ng mga prutas, mangga, ay nagkaroon na rin ng contamination. At pwedeng maging foodborne illnesses. Magkaroon siya ng bacteria. Number 3, allergies and sensitivities. Food that are generally safe for the majority might not be safe for individuals which specific allergies, sensitivities, maaaring okay sa iyo pero hindi okay sa kanya. Hindi ko na po tatanungin sa isa kung may mga allergy kayo sa seafood, sa hipon, sa tuyo, nakaka-high kayo pag tuyo. Kasi puro na lang tuyo. Okay, nakaka-high na kayo, tumataas yung dugo nyo, matutuyo. Okay? Hindi ko po tatanungin sa inyo, pero alam niyo lang po sa sarili niyo na meron kayong mga allergy na sensitivity. Pag nakakain kayo ng seafood, ay nagiging kulay verde kayo. Okay? Nagiging parang si Ingrid Bulbo. Okay? Number 4, processing. Mga processed food, FDA approved naman. May mga level na healthy, but pero may mga hidden additives. Mga hotdog, mga tocino, may mga hidden additives yan. At preservatives. Okay? Or chemical na hindi maganda sa iyong kalusugan. Number 5, natural toxin. May mga pagkain na dapat tama ang preparasyon, tama ang luto, dahil may mga sangkap na pag hindi tama ang luto, ay maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Gaya ng tulingan, di ba? May mga inaalis sa tulingan. May mga isda na dapat inaalis to. Yung iba, pag naman loob, nakain. may parte ng hayop na dapat hindi niluluto. Okay? Ito po ay pwedeng makaapekto sa ating kalusugan. Ngayon, sa 5 nabanggit ko, mga kabilang, nababasa ko po sa inyo mga mata na ayaw niyo kumain. Kanina, nababasa ko sa mga mata niyo, gutom na kayo. Nung narinig ko ito, food can be considered 100% safe. Walang safe. Yes, wala talaga safe. Ay, puro gulay pa yan. Minsan nagkakamali pa rin. Wala pa rin talagang safe. Kung katabi mo ngayon, gutom na yan eh. Parang nagbago ng isip, ayaw nang kumain. Ang tanong, anong gagawin natin sa mga ganitong banta? May banta din sa food eh. Hindi pwede tayong umasa na gulay ang kinakain ko, healthy yan. May banta pa din. Nakita mo ba kung paano pinarvest yan? Baka mamaya pinag-aapakan yan. Diba? Nakita mo ba kung saan tinanim yan? Sa pansyon pala natin yan. Hindi natin alam kung ano ang banta na meron doon sa iyong kinakain. Ngayon, ano ang gagawin natin? Ito po ang sagot sa Biblia. 1 Timothy 4, verse 4 to 5. For everything God created is good. Tama po? For everything God created is good. And nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Because it is sanctified by the word of God and prayer. Ibig sabihin, kahit mayroong days o anumang banta sa iyong kinakain, ito ay lumilinis sa pamamagitan ng ano? Prayer. Kaya ikaw, pagdating ng pagkain sa lamesa, huwag mo ba agad susunggaban? Huwag mo ba agad susunggaban? Pag yan ipinanalangin sa Panginoon, tinaas mo sa Panginoon, pinanalangin mo, safe na yan kainin. Huwag ka na mag-alala. Dahil safe na yan. Napaka-importante, tinuturuan mo namin kayo mga kaibigan. Please. Huwag kayong umasa, gulay naman to, healthy to eh. Adobong sitaw, gulay naman to, healthy to eh. Yan pala yung inihiyan ng aso. Yung adobong sitaw mo.
Ikaw ay pinanalangin mo yan. Lord, please, ganito kayo mo pala, Lord, salamat po sa pagkain nito. Sanctify it. Pakalinisin mo ito. Sipin mo lang. Hindi ako kayo ng reference. Lord, salamat po sa pagkain na ito. At alam ko po na ito ay nilinis mo na sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero kasi linisin mo na, nilinis mo na mga pagkain na ito. Ang problema ng ibang tao, ngayon, grateful and thankful. Ang sarap ng pagkain na nasa kanilang hapag. Hindi pa rin na nakukuha ang pasalamat sa Diyos. May pagkain na, nagdireklamo pa. Dapat magpasalamat tayo dahil tayo ay kinakain. And then, ganun pa man, ipanalangin po natin ang lahat ng ating kakainin. Saan man yan nabili, ano man yung anumang brand yan, safe naman, FDA-approved naman, kahit ano pa yan, lahat ng kakainin natin, ipagpasalamat natin sa Diyos at ipanalangin natin ito ay Kanyang linisin. Amen? Amen. Isa po yan sa mga bagay na dapat po natin gawin sa mundo na ito. When you pray to sanctify the food, it is purified from anything harmful to your health. Kaya always pray before you eat. Huwag kakain ng hindi mananalangin. Pwedeng manalangin ng hindi pa kumakain. Pero, huwag kakain ng hindi mo na mananalangin. Pwede kang manalangin kahit hindi ka kumakain. Pero huwag na huwag kang kakain ng hindi mananalangin. Dahil hindi natin alam na yan ay 100% safe. Amen? Assignment yan, ha? Mamaya, manalangin kayo sa bahay bago kayo kumain. Kahit ikaw lang mag-isa, sabihin mo lang, Lord, salamat sa pagkain ito. Ang mga pagkain ito ay nilinis mo na sa pangalan ng Jesus. Amen. Ganun kasimple. Okay? Number 4, live happy whatever the circumstances. Sabi sa Habakkuk 3:17-18, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na malanta ang pamumunga ng olibo at walang anihin ng mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. 18, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos. Amen? Palagi lang po tayong masaya. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, siguradong laging puno ng pag-asa. Ayan, sabi mo sa Proverbs 17:22, isang bagay kung bakit tayo laging magiging masaya, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. 22, Tagalog, ang pagkamasiyahin ay mabuti sa katawan, at ang pagkamalungkutin ay unti-unting mamamatay. Tingnan mo katawan mo, malungkot ba masaya? Parang masaya. Dahil pag lagi kang malungkot, nako, unti-unti ka na mamamatay. Yan po ang sinabi sa Biblia. Hindi ko sinasabi walang problema sa buhay. May problema sa buhay. May mga problema sa buhay? Yes. Ngayon, hindi ko patatasin ang pamilya nyo. Baka 21 na tayo ito, magiging 70. Pagdating sa problema, may mga problema tayo sa buhay. Hindi ibig sabihin na maging malungkot ka lang. Gusto lang ipaalam ng Diyos sa gitna ng problema, maraming dahilan para maging masaya. Amen? Dahil kay Kristo, ikaw ay panalo, higit pa sa pananagumpay. Ang grasya ay higit na dakila kaysa problema. Tama? Isipin mo lang, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, ngingiti ka. Isipin mo lang, na pangako ng Diyos, mayaman ka lang, ngingiti ka. Isipin mo lang, pangako ng Diyos, pamamagitan ng kanyang mga sugat, ikaw ay pinagaling, ngingiti ka na. Maraming dahilan para maging masaya. Kaya tayo po ay hindi po dapat nalulungkot. Sabi nga po kanina ng ating tagapanguna sa pag-awit. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Hindi na ito
malakas? Rejoice! Tayo po ay laging maging masaya sa buhay na ito. Let's see them again. Ito po ang mga katotohanan na dapat natin ipamuhay kasabay ng ating paghahari sa buhay na ito. Kaya kung inisip niyo po na kayo ay naghahari-harian sa mga opisina o sa school, mali po yun. Ito po ang ating paghaharian sa buhay na ito. Then application number 1, live. Number 2, Live abundantly as promised. number 3, Live healthy through the cross. number 4. Live happy whatever the circumstance. Amen. Ito po ang mga bagay na kasama nating maghahari sa buhay na ito. And ang ating pong big idea, in Christ I reign in life. Sabay-sabay nga po natin sabihin, malakas, 1, 2, 3. In Christ I reign in life. Palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bago tayo natin manalangin, aming Ama at Ina Diyos at kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na ito na aming pong